Kapag sinabing Malabon, ang unang pumapasok sa isip ng iba, baha. Ang Malabon kasi low-lying area na napaliligiran ng tubig, kaya kapag umulan at sumabay pa ang high tide, madalas na lubog sa baha. Pero ang Malabon, lagi ring may kabuntot na masarap na pagkain. Una na riyan ang isang klase ng pansit na di maikakailang kanilang-kanila. Bago pa man tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang padjak ang isa sa mga popular na sasakyan dito sa Malabon. Lalo na ho pagkapanahon ng tag-ulan, talagang itong mga padjak na to yung maaasahan. At ngayong araw nito sa gagawin nating food trip dito ho sa Malabon, padjak din ang ating gagamitin. Kaya samahan niyo po ako. Umulan man o umaraw, bahaman o tuyo, sa pagdami ng ibang sasakyan sa kalsada, tila unti-unti na rin naggarahe ang maraming padjak. Pero ang mamamadyak na si Mang Larry, na higit 4 na dekada nang pumapasada ng padjak sa Malabon, sige pa rin sa pagpedal. Talagang may na kaming mga tricycle kasi mas binibigyan ng attention na ng mga pasero dahil madaling sakyan sila, mababa, di ba? Kesa sa tricycle, ganon. Mas mas nila napapansin kesa sa padjak. Pasahero, for the day muna tayo ni Mang Larry para hanapin ang ilang pagkaing malabong mawala sa Malabon. Una siyempre sa ating menu, ang pansit Malabon. Sa dami ng klase ng pansit dito sa atin, namumukod tangi ang pansit Malabon. Gawa sa makakapal na noodles, may makulay at malinamnam na sarsa, at kung ano-ano pang sangkap na pangdagdag sarap. Ang pinagmulan kasi ng Pansit Malabon ay ang labong mismo. Wala pa kasing rice noodles noon eh. Nung nag-evolve na yan ng unti-unti, nagkaroon siya ng rice noodles which is walang sauce. Eventually, habang tumatagal ang panahon, nagkaroon na ng sarsa ang Pansit Malabon. Ang isa sa pinakamatagal na gumagawa ng Pansit Malabon sa Malabon, ang pamilya nila Josephine. Higit 1 siglo o 100 taon na nilang binubusog sa pansit ang mga taga Malabon. Ang sarap daw ng kanilang pansit, walang pagbabago mula noon hanggang ngayon. Hindi naman siya ganun kaalat, pero masarap naman. Kakaiba po, medyo creamy po to, malinamnam po. Okay, isa sa mga sikreto para tumagal ang Pansit Malabon, unang-una yung dedication mo. Kasi yung bawat ingredients nito ay kumbaga masasabi nating labor of love. And then kapag wala ka nito, parang hindi magiging successful yung kung ano man yung balak mo na. Hindi lang naman sa Pansit Malabon, kahit na sa anong potahe. Sa tagal nila naghahain ng Pansit Malabon, pati mga kilalang personalidad dumayo na rin sa kanilang kainan, tulad ni Iya Villania Arellano at ang 1940s movie actress na si Carmen Rosales. Sa dami ng nagluluto at nagtitinda ng Pansit Malabon sa Malabon, sa ilang sangkap na lang sila nagkakatalo. Okay, let's go! Ang Nanay's Pansit Malabon, pamana pa sa kanyang mga apo na si Nanay Bernardita. Ang siya ngayon punong abala sa kanilang pansitan. Hindi namin binabago ang timpla mula pa sa lola ko, sa tiyahin ko hanggang sa akin, na tinuro sa akin, yung pa rin ang timpla, yung pa rin ang ituturo ko sa anak ko pag siya na ang nagtitinda rito. Ang kanilang Pansit Malabon talagang binabalikan. Bumalik uli yung nakaraang mo dito. Moments namin bago pa lang kami mag-asawa. Lagi ako kumakain dito, taga rito na kasi kami. Ang malasa pa rin, kagaya ng dating luto pa rin nila. Pero bago tayo tumikim, magluto muna tayo. Kasama ko si Ian, siya ho yung isa sa mga may-ari nitong Nanay's Pansit Malabon, ang isa sa pinakamatagal na pansitan dito sa Malabon. Tuturuan tayo ni Ian. So naka-ready na naman ho itong lahat ng ingredients. Imi-mix na lang natin. Una munang lulutuin ang sarsa, nagawa sa pinaghalong harina at cornstarch. Hahaluin hanggang ma-achieve ang tamang lapot. Ano talaga sikreto ng Pansit Malabon? Nyo. Sauce po talaga tayo nagkaka. Sauce. Ito ba sauce? Isa lang po tayo sa sauce nun. Sauce na yan. Ano yung nakalobo na yan? Ano po siya, mix po siya ng all-purpose flour tsaka cornstarch po. Yan. Tapos may
Teka, huwag mong sasabihin. Anato? Anato oil. Anato oil, ayan. Matagal din po kasi siya lutuin, ma'am. Mga half day po ang... Yan, luto Opo, niya? ma'am. Ang pinakatagal po namin. Hindi pala pwede biglaan ng order, ano? Hindi po, ma'am. Matapos lagyan ng mga pampalasa ang pinalambot na noodles, sunod na ihahalo ang sarsa. Take note mga ka-wonder, huwag sa kawaling mainit paghahaluin ng sarsa at noodles. Ganito talaga preparation ito? Hindi sa kawali ito? Hindi po, ma'am. Mali tayo. At sa kanilang bersyon, sa halip na dinurog na chicharon, fish crackers ang inilalagay. Tropek nga. Dadagdag din po siya ng flavor sa pancit. Sundan nyo na yung mga ginagawa namin para makagawa kayo ng masarap na pansit malabon. Ba't lumalapot? Dahil po siya sa Cropek. Sa kropek? Po, ma'am. Lahat sir po na yung sauce ng mantika po. Kanina madaling haluin, ngayon kumukunat, ano? Ay, ganun pala. Oo nga, kumukunat. Ang galing! Add more toppings! Ready na po ang ating Nanay's Pansit Malabon. Wala ka nang hahanapin pa sa lasa, yung sa noodles. Alam mo, pag nakakain mo yung paborito mong pagkain, tapos tama yung lasa, talaga naman, para ka tumama sa loto. Ito, kompleto. May tinapa. Meron pala siyang kropek. Ngayon ko lang nalaman, okay? Kaya pala ang sarap ng kanila. Hiya lang, ano? Pero parang kaya kong ubusin to, di ba? Sarap. Pagkatapos natin masogbu sa linamnam ng pansit malabon, time for sweets naman mga ka-wonder. Isa sa mga hindi dapat palampasin kapag nasa Malabon, kakanin. Sino ba namang hindi nakakatikim sa sarap ng kakaning Malabon tulad ng sapin-sapin? Pero ang bila-bilaang goodies na proudly made in Malabon, bukod sa sapin-sapin, may kasama pang ibang kakanin. Halos mag-100 taon na rin ang tindahang ito ng kakanin sa Malabon. Nagsimula ito noong dekada 30. Dati lang po daw yan silang nagtitinda sa palengke. Naglalako daw po ng mga palitaw. Hanggang sa naisipan po ng may-ari talaga po ng Dolores na mag-improve po. I-improve po nila yung ano nila. Then nag-made po siya ng kakanin. Then naglagay po sa bilao. Then dinagsa po siya ng tao. Na hanggang ngayon, tinatangkilik po ng mga tao. Ito ay? Kasaba cake po. Kasaba cake. Ayan. Oh, yung mga nakikita natin kasaba, usually malalaking ganyan. Ito, para good for one. Ino natin sa table. Ang sikat na kakanina, kasaba, o giniling na kamuting kahoy na may sangkap na gata at mga pampalasa, may solo-solong packaging na parang cupcake. Sabi nila, kailangan itry natin yung bago nila. Itong kasaba cupcake. Ayan. Wow, ang lambot. Tingnan natin kung anong lasa nito. Parang may ano siya. May gatas. Ano ba? May gatas po talaga. Pero syempre, di pwedeng mawala sa uusisain ko kung paano ginagawa yung makulay na bilao ng sapin-sapin. Tayo sa Dolores. Original Dolores. Alin ang naiba? Dito, bakit yellow? Kalamay mais po. Aha, so, ang ube ay ube. Kalamay ubi po. Ito, Kamuting kahoy. alam nyo na ngayon, ha? Kutsinta kulay red. Ito, biko. Opo. Ito, Sapin-sapin. matagal ko nang tanong yan eh, bakit iba-iba kulay eh? Yun pala yun. Magkakahiwalay na niluluto ang iba't ibang kakanin gaya ng kalamay, kutsinta, biko at ang sapin-sapin. Saka ito paikot na ihihilera sa bilao para makabuo ng bilog na kakanin na may iba't ibang sarap. Akala mo pinagsama-sama nyo pa yan, di ba? Napag-isipan nyo pa magsama-samahin sila. Ito yung sapin. Kumbaga sa kanila po, siya yung pinakamasarap. Ito yung star of the sapin-sapin. Ang sarap. Sige na, uwi na tayo. Halika na. I wonder, may tuturing bang heritage food hub ang Malabon? Di tulad ng mga kilalang makabagong food destination sa bansa ngayon,
Sa Malabon, matitikman pa rin ang mga pagkaing nagsimula sa hapagkainan ng pamilya at kalaunay ipinatikim sa iba at naging negosyo. Di siya kagaya ng ibang syudad, kagaya ng Quezon City at saka ng Makati. May mga distinct na landmark na medyo hesitant yung ibang mga tao na pumunta kasi hindi nila masyadong kabisado dahil sa limited na moda ng transportasyon.